Ming, and obviously it's a big budgeted movie, no? Napakaganda, ang laki-laki. McCoy, sabi niya, pakaswerte mo, ang bongga. Kung sa FPJ's Batang Quiapo, kinasusok naman ka. Dito naman talagang, syempre, pare ka, di ba? Ito raw ba, pambawi kung paano ang sama-sama mo dun sa TV series. Pero dito, syempre, pare ka, ikaw, napakabait mo, di ba? Hello, Owen. Sadya salamat. To be honest, totoo naman talaga pambawi din to talaga din sa mga hindi nakakilala sa akin personally. Pero masabi ko din pambawi din sa mismong life ko ngayon kasi 2 years na rin ako nasa VQ, sa Batang Quiapo. Talagang ma-imbibe mo talaga yung character. Kaya nung dumating tong Inday Name, na-balance din yung paano ko tumanaw din sa buhay ulit. Totoo, kasi syempre pag gumawa ka ng character, minsan ididi mo talaga sa pinaka-low mo at ika-character mo talaga sa buhay mo. Kaya nakatulong dito sa akin na mabalance kung ano meron na nararamdaman ko. Minsan pagka syempre sa bilang David sa Batang Quiapo, mabigat talaga. Ito, ibang bigat to, about faith, about God naman to. Kaya sarap sa feeling na merong gitong project for me. Yeah. Actually, interesado kami malaman, nahirapan ka doon sa transition. Kasi you're doing Batang Quiapo at the same time na ginagawa mo to, di ba? In thy name, nahirapan ka sa dalawa. Yes po. Mentally, lahat, physically, kahit nga spiritually din po, sa totoo lang, ang hirap. Kasi ibang tao, the same time, totoong tao si Father Rowe. At napaka-importante na hindi magkamali sa mga bagay-bagay, hindi lang sa eksena, kung paano din gumalaw. Kaya mabuting inaral talaga namin na sa tulong din tulong ng Great Star sila, may si Sir Cesar na nabigyan ako ng pagkakataon, tsaka ni Derek Romel, na mapagandaan to. Pumunta pa kami dito mismo, nagkaroon ako ng parang tinuruan ako paano mag-misa, paano maging isang Father Rowell, paano isang maging misyonaryo na pare. Na isa sa pinaka-natandaan ko na bababa ka sa pinaka pagkatao mo. Kasi kami, as an actor, syempre, tuwatag may sa point na artista kami, na feel namin, kilala kami na lahat. Kaya nga po pinagwalis ako dun sa ginagawa sa akin. Parang ma-feel ko na sa baba ka, wala ka dapat i-kayabang i-pride. Yun yung mga ganong bagay nakatulong sa akin sa pelikula kasi bilang pare, alam natin ang pagiging pare napaka-solemn. And hindi siya basta-bastang nakakagawian ko. Kaya mahirap po talaga. Pero yun, excited na kami for March 5 kasi sa trailer pa lang kitang-kita namin na very Father Ruel ka and hindi si David, no, ng Batang Quiapo. So, dyan pa lang congratulations. Pero eto, syempre, si JC Rivera, JC, ikaw yung head ng Rebel Group, tama ba? Yes. Oo. Ang character ko dito si Gaddafi Janjalani. Yeah, okay. Yes. Yan, kitang-kita, no, talagang, knowing nyo naman from the very start naman, magaling kang actor talaga. Pero eto, ang maganda, no, hindi ka hesitant to accept yung mga ganitong klaseng role. Siyempre, kontrabida ka dito, lalabas, di ba? Pero, ikaw, every role yata for you is talagang challenging, di ba? Hindi ka basta tumatanggi dahil kung hindi ka yung bida, di ba? Pero yun, paano mo inatake yung role mo as the Rebel Group leader? First of all, gusto kong syempre magpasalamat kay Direk Cesar, kay Direk Rocket for this wonderful opportunity. It's not all the time naman kasi na I get to play these kinds of roles, di ba? Siyempre, nasa mainstream ako. For the longest time, I've been doing yung mga series sa TV. And tama ka, Tito Jun, hindi ako nakakakuha talaga ng mga kontrabida roles. So this time, it's a very, very nice opportunity for me to play yung ganito klaseng role.
it can add up dun sa resume ko sa aking career na alam mo yun, once nakagawa ko ng ganitong character. Yes, mahirap. Yes, it was challenging. Pero in-embrace ko yun fully. And knowing naman na, alam mo yan, kasi as an actor naman, nararamdaman namin once na nabasa namin yung script, if kukunin namin to, tatanggapin namin tong ganitong klaseng character. And nung unang pinresent pa lang naman sa akin, hindi ako nagdalawang isip talaga. I really wanted to do the role. And ako pa mismo yung nag-follow up sa kanila na ano na ng status nito. Kasi gusto ko talaga siya gawin. And on top of that, yun nga, gusto kong makatrabaho rin si Makoy at si Kuya Mon. And first time ko makatrabaho si Direk Cesar and si Direk Rocket. And masarap talaga makatrabaho yung mga first time kasi nakakadagdag ng ng excitement and ng bagong flavor sa pagganap mo ng character. Yan. Pero syempre, we'd like to congratulate you, no? Kasi isa ka sa mga prime actors na hindi takot tumanggap ng kontrabida role. Yan. So, congratulations sa inyong lahat kasi limited to 2 questions. Gusto ko saan tanungin yung iba. O, baka magtampo sila pero baka putulan ako ng mic. Thank you very much, Sir June Malin from Abante. So we will now be entertaining a question from our representative, a reporter from ABS-CBN. We have Ana Cerezo. Change kahit papano your fate or your relation. Ay, sorry, lapit na lang po. Isa na, sorry po, di po kita marinig. Sorry po. Ayan. Thank you. Hi, Arian. For Makoy or any cast member, pero syempre ikaw yung si Father Gallardo. Has this film, working on this film, the story, getting to know the story, I'm sure, has it in any way influenced or changed how you see your faith or your relationship with God? Of course po, yung faith na bago ko gawin yung pelikulang ito, mas lumawang. Sabi ko nga din sa isang interview, yung faith na naramdaman ko ngayon, yung dating ako din na hindi pa ako nag-artista, na yung bata kasi ako, nagsisimba ako para lang makapasa sa school, na magkaroon lang ng simpleng gusto ko lang sa laruan. Yun yung mga bagay na napaka-genuine sa akin. At ngayon nararamdaman ko ulit, pero sa ibang paraan na mayroong isang taong na akong ginagampanan. Kaya ngayon sabi ko, low. Nakala ko sobrang faithful ko na pala sa person. Pero nung naranasan ko at nakita ko kung ano dinanas si Father Ruel, karang grabe, meron mo palang isang tao na willing sacrifice yung sarili niya, di lang para lang sa sarili niya. Kaya niyang i-sacrifice, kaya niya i-sacrifice sarili niya para sa ibang tao, para kay God. Yun lang, mas tumibay, mas lumawa, at mas natutunan kung paano maging isang Katoliko para sa akin. Thank you. Anyone want to add? Any more from the cast? Has this film changed your belief or influenced your belief in any way? Let's go with... Okay, Ma'am Aya. Miss Aya, has this film changed your belief in any way? Yes. What's your name again, sorry? Anna, thank you for that question. Actually, while doing this film, gusto ko yung minominate talaga ako. Pinag-uusapan namin yun while filming this project. It was a spiritual battle, portraying this role. Kasi kung aalalahanin natin, totoong nangyari ito, hindi lang siya fiction. It was a spiritual battle because kung iisipin mo, how can a good God allow these things to happen? How can a good God allow injustices to happen? Pero nung sinunod namin yung huling eksena, ay baka ma-spoil. Pero napakita namang may... Are you guys ready for this? Ay, okay. When we shot the last scene, nasagot ng Panginoon yung tanong ko. Kasi mga ilang buwan din namin to shoot eh. Alam to ni Direct Rocket din na
pati yung Aya, kino-question na tuloy yung Panginoon. Lalo na nakilala ko rin yung ginagampanan kong role. Pero ang sagot dun, talagang, I don't know kung naniniwala kayo, but it's really salvation. It's the hope that only God can give. Hindi man sa lifetime na ito, pwedeng sa kabila, pero sino ba ako para i-question yun? At ramdam na ramdam ko yun nung huling eksena namin na naligtas kami. Kaya hindi man natin siya masasagot, but we'll find it in our heart through faith. As definitely, we follow God through, not by sight, but by faith. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for that question, Anna. And it really have ignited our, faith conversation when it comes to faith. So thank you for that perspective, Miss Aya. Now we're actually looking forward to the question of our representative from Abante tonight. We have Roldan Castro. Good afternoon. Kay Direk. Direk, paano nagsimulang konsepto nito since ang mga pelikulang ginagawa sa Marawi, tapos kay Mayor, tapos na eto, paano nagsimulang yung konsepto na doon? Tungkol naman sa pari ang gagawin mo po. Your question about why I always do true to life films is because I was once a journalist and still a journalist up to now. I was once a reporter of ABS-CBN who was kidnapped by the Abu Sayyaf in the mountains of Hulud during the time of Charles Walton, an American linguist. Ni-release, kasabay ng release ni Charles Walton, ni-release din ako. And having been assigned in the different coverages during my stint as an ABS-CBN reporter, as news manager, as Mindanao News Bureau Chief, I see the beauty of life, the challenges that lahat ng mga victims ng mga kidnappings, military and Abu Sayyaf encounters, paano sila nabuhay, nagpatuloy sa pamamagitan ng tulong ng kahit na sinong gustong tumulong para lang mabuhay. I'm a witness of all these things, atrocities in Mindanao, being a Mindanaoan. That's the reason why all my stories that came out are based on these situations. Nakikita ko kasi doon yung pagiging isang nabigyan ng misyon ng Panginoon. In this life, we all have our missions. And I just don't know why kahit napakamahal ng pelikulang ito, talagang may nagtutulak sa akin, tapusin mo to, gawin mo to. Kunin mo itong mga cast na ito, they can help you. And Direk Romel and my staff at Great Sir and Father, Ama, everybody. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng hugot, but there's somebody really pushing me, tapusin mo ito, tapusin mo ito. So, it's a mission for me. And I'm happy to be part of soon maging saint na si Father Ruel. In Mindanao, we're all celebrating. On March 1, we'll have our premiere there. Everyone in Basilan and Zamboanga Peninsula will be invited. The military, the hostages, all those who became part of my advocacy for peace, dadalo po silang lahat. And I hope that this film could really inspire the Filipino people. Sa lahat ng mga nawala ng pag-asa, since we are celebrating the Jubilee year for the Catholics, with the theme Pilgrims of Hope, Missionaries of Faith. Ito yung isang pelikula na sa gitna ng nararanasan natin ngayon, pinagdadaanan, hindi natin alam, politika, ekonomiya, lahat-lahat na kung saan tayo kakapit. Ito yung pelikula na mag-i-inspire sa ating lahat. Okay, thank you, Direk. Kay Ken, happy ako, Ken, na nakita ka namin dito kasi siyempre bilang award-winning child actor, dumaan ka na sa Awkward Age, parang na dumalang ang project. So, anong naitulong sa'yo ng movie na ito at paano ka naapektuhan ng Awkward Age?
Ayun nga po, kilala naman po ako dati sa Liway po. 2018 po, before po mag-pandemic. So yung Liway po is a great opportunity po sa akin para makapasok po ako sa industry ng showbiz. And yung dumating po yung pandemic, napakahirap po talaga ng buhay ko po. Even though yung father ko po is nawalan rin po ng trabaho. Di po namin alam kung saan po kami kukuha ng mga source. Kaya po, yung dumating na po tong opportunity na po ito na ito na po yung sign po na baka bumalik na po ako sa industry. Kaya po, marami po akong gustong pasalamatan. Lalo na po kay Kuya Jai, kay Direk Romel, kay Direk Cesar, at sa lahat po na nag-contact po sa akin kasi po this film po is malaking tulong po sa akin to kasi natulungan po kasi ako na ito, even financial po, kaya tsaka po natulungan rin po ako ng movie na po nito kasi po nakagawa po ako ng character po na mababago po sa buhay ko, si Relius po. Yung ginagawa ko pong film na po ito is challenging po sa akin kasi para po sa akin, mahirap po talaga pang gampanan yung role ko po kasi isang bata po na palapit sa pare at nagkaroon po sila ng good relationship even po sa Panginoon. Kaya napaka-grateful po ako na natanggap ko po itong film na to. Okay, follow up lang dun sa yung awkward age mo, na madalang ang project, anong mga ginagawa mo? Ayun po, alam naman po natin na yung awkward age ko po, dumating po sa teenager age. Syempre po, mahirap po makakuha ng mga projects po. Kaya po, kapag may mga audition po, yun po, pinopursige ko po yun para kahit pa paano po sa kantong age ko po, may mga projects pa po akong nagagawa po. Pero tinuloy yung pag-aaral mo. Yes po, grade 11 na po ako ngayon. Tapos stable naman po yung mga grades ko, with honors po. Thank you. Maraming salamat, Mr. Roland Castro. And thank you as well for your bravery in sharing those things, Ken. Next, we have our representative, our friend from Manila Standard. We have Nikki Buang. Over here. Hi. First of all, congratulations to the entire cast. My question is for Direk. Magandang hapon po. It's nice to know that you advocate for peace, and you mentioned earlier na you also had your own, experience. I wanted to know, since you're into real life stories, how did you ensure that the film will be authentic to the real life events that the film is portraying? Thank you for that question. Great Star Media Production is into making stories, factual stories, and in doing so, we see to it that we have a lot of researchers. The story of Father Well kidnapping was documented, and we saw to it that our researchers can go back to Basilan and talk to the hostages, the survivors, the families, the Armed Forces of the Philippines officers who joined the rescue operations, specifically Lieutenant Dilag, who received the Medal of Valor award during the time, and Colonel Bacala, Lieutenant Bacala. And we also request the Clarician representative to be with us during the shoot, so that piece by piece, they can tell us
ito ba talaga nangyari, anong mga nangyari. And because also of the testimonies of those who are involved in Basilan during the crisis management committee meetings, yung mga local officials doon, napagtagpi-tagpi lahat ang mga data at mga totoong nangyari. Of course, ang family ni Father Ruel Gallardo has also their facts, and through the reports of the media before, different media, and yung pinagtagpi-tagpi na mga kwento and investigations conducted by the Catholic Church, nabuo itong film na ito. Thank you po. Additional question na lang in the lead character. So, I just wanted to know, ano po yung mga characteristics ni McCoy that led him to playing the lead role? Sabihin ko ba na hindi ikaw first choice? Actually, totoo, hindi si McCoy ang first choice. He's the third choice actually. But when we decided, kasi kailangan namin mag-start, McCoy is in part of that list, and we reviewed his TV shows and lahat ng mga reviews sa kanya. So we finally decided si McCoy na, because si McCoy is one artist na talagang gagawin para sa pelikula. I was so touched and could not believe na inihian niya ang kanyang sarili. There was one scene na iihian siya ng kanyang mga kidnappers, and for him to feel na talagang kawawa siya, at siguro iniwasan yung ihi ng iba. Yung ihi niya na ang ginamit niya. Hindi siya maarte. Imagine, may flu noon, may phlegm si Mon Confiado, at nung binugahan siya, talaga ang laki-laki ng lumabas kay McCoy. But for him, mas maganda yon, no? Nakita ko sa kanya before kami nag-shoot, talagang pinag-aralan at walang reklamo kahit nabugbog na siya masyado, because there's this torture scene. Father Ruel Gallardo was tortured after he refused to renounce his Catholic faith, was killed. So nakita mo dun yung hirap na dinanan ng aktor at gaano kabangis yung mga artistang gagamitin like Mon Confiado, JC De Vera, na talagang kawawang-kawawa si Father Gallardo. Hindi maiwasan na may mga umiiyak during the shoot. Kagaya ng mga pare na nag-witness dun sa shoot, dahil narinig ko parang they felt some guilt na wala sila sa tabi ni Father Gallardo nung nangyari na yun. Ang daming emosyon na nabuhos during the shoot. So, McCoy, I believe, is the right actor to portray the character of Father Ruel Gallardo. And to me, he's one of the greatest actor now in Philippine cinema. Baka pwede yung 1 minute, reaction from McCoy. McCoy's reaction regarding that. Sa first choice po. Yun nga po, totoo po yun, na-meet lang po kami ni Direk sa isang event, and sabi nga niya sa akin, isang malaking artista na as in ganito lang, ito yung artista na yun na ang talagang mag-oo na dapat. So sige po, ako mag-lead po niyan. Noong una, hindi ko po siniseryoso kasi baka po kasi nasabi lang o kaya alam kong hindi matutuloy kasi ang tagal na. So nung tumawag nga po sa akin na ako na yung gaganap, sige po, gawin natin. Nung nalaman ko pong pare ang gagampanan ko, kailangan ko talagang aralin, hindi from scratch. As in, nasa point ako ngayon na may ginagampanan ako ibang character. And 360 ang gagawin ko. Kaya sabi ko,
direct, sige, gawin natin kung ano lahat ng pwede ko makakaya. Kaya ultimo lahat na pagpupunta na ako ng script reading, magpapari ako ng damit, magsasalamin ako. Kasi hindi madali na may ginagampanan ako isa, tapos ang gagampanan ko isa, ngayon, itong bilang pare, kabaliktaran, 360. Andun yung commitment talaga. Siguro, syempre, gusto kong, aminin natin, trabaho. Kailangan natin trabaho. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Hindi ko na naiisip na maging malaking artista ako. Kaya, binigay sa akin to project na to, yung tiwala na bibigay sa akin. Ayoko yun ibalik ng kalahati lang, ng konti lang. Hanggat maaari may balik ko siya na mas malaki pa. Kaya sa mga ganung bagay, ano ba naman yung sa ihi or sa plema? Para sa akin, totoong nangyari to sa isang tao. Bakit ba ako mag-iinarte? Isang aktor lang ako. Nagamparan to ng isang totoong tao. Doon ako nanggagaling. At nagawa ko yun sa buong tema ng pelikula, which is faith. Kasama ko din talaga na, kaya ko to, Father Roel, tulungan mo lang din ako. Ayun, hanggang natapos na po namin yung pelikula at di ko rin expect na ganun pala taga-kagrabe ang pinagawa sa akin ni Derek. And I'm very thankful na nalagpasan ko yung limitasyon ko na yun. And hindi ko to magagawa din dahil kay Derek, kundi rin sa mga kasama ko dito ngayon. Si Kuya Mon, kay JC, kahit di kami nag-send na dyan, pero si Jerome nandyan. Lahat sila, binibigyan nila yung best nila. What if pa ako na magbibida ulit, panibagong, ngayon lang ulit ako magbibida, kaya ano ba na ibigay ko yung pinaka 150% ko. Ayun lang, at dagdag na rin po talaga na lagi sasabi na kanina direct na ito rin ang pwedeng daan para magkaroon ng awareness ng tao about kay Father Roel patungo sa beatification niya. Ang sarap sa feeling nun na ako'y magiging mukha pressured pero mas nangingibabaw sa akin yung faith. Until now, papalabas niya yung pelikula, sabi ko, sana maganda, sana magkaroon ng kaalaman ng mga tao. May isang Father Roel Gallardo na Pilipino na nagbuwis ng buhay. Hindi lang para sa sarili niya, kundi sa lahat ng tao. Ultimo, sa buong bansa. At sa buong Katoliko na sa mundo. Thank you very much. Congrats. Thank you as well, Mr. Nicky Wong from Manila Standard. And next to ask questions to our stars of Inday movie, we have from Philippine star, Donnie Ann Carvajal. Hello, good afternoon. For Mon, someone told me that, na-mention mo daw na In Thy Name is even better than Green Bones. That this movie is better than Green Bones. Na-mention ko na mas maganda ang In Thy Name than Green Bones. Yeah. Wala ko. Although totoong maganda ang In Thy Name, pero wala naman akong binabanggit na mas maganda. Kasi hindi pa siya napapalabas. Kaya hindi pa natin mahuhusgahan ang In Thy Name. Although, May bumulong lang kasi sa akin na nasabi mo yun. But anyway. Hindi. Although, ang In Thy Name ay pinaniniwalaan kong maganda. Definitely ang Green Bones, although hindi ko rin napanood yun, at hanga din ako sa pagkakagawa nila ang direktor, ay kaibigan ko din si Direk Z. Magkaiba sila ng tema, magkaiba ng ipinapahiwatig. Ito kasi In Thy Name tungkol sa faith. Hindi lang ng mga Katoliko, kung hindi ng mga kapatid din nating Muslim. Yung character namin ni JC dito ay, kumbaga ang pelikula ay hindi lang naman one-sided na nakapabor lang sa mga Katoliko. Pinapaliwanag din dito sa pelikula kung bakit nagkaroon ng mga teroristang kapatid na Muslim. So, magkaiba ang Green Bones at In Thy Name.
Siguro mali lang yung narinig. Mali yung Reliable yung Hindi ko nagsabi. gagawin yun sa kapwa gumagawa ng pelikula. Baka na ano lang, misquote lang. Anyway, for the whole cast na lang, generic question kasi sabi magtanong daw to everybody. Kung buhay pa si Father Ruel, anong gusto niyong tanong sa kanya? Just one question. Alright, if you have a chance to ask Father Ruel Gallardo, what will be the question? Siguro, let's go with, Alex. as nominated by Direk, Sir Alex, what will be your question to Father Ruel Gallardo? Pumapasok na question. On the spot naman ako, Drek. Maxim ako yung may gusto itanong siya si Father Ruel. Pinas. Our cast is really having their time thinking about the question we're going to Mahirap ask. yung question ni Ma'am. Ayun, si Jerome. Kung may itatanong, probably ako bilang aktor at syempre, tao din, tayo lahat tayo may pinagdaanan. Pero kay Father Ruel, may pinagdaanan siya. Panigurado si Moy, itatanong din to kung ano yung mga huling bagay na iniisip niya ng mga panahon na nahihirapan siya. Pinakahirap na hirap siya, which is yung gera na yun at gulo. Yun. Siguro we can also ask Father Alma, since we have him here in this group. If you have a question, Father Alma, to Father Ruel Gallardo, what would that question be? Siguro po ang itatanong ko ay, paano ka naging matatag? Paano mo nalampasan ang lahat ng pagsubok? At ano ang naging inspirasyon? Isang tanong lang po ba? O maraming tanong? Ma'am Dali, are you already contented with one question? Paano ka naging matatag? Thank you for that, Father Alma. Ma'am Dali, do you have any more further questions to the group? Any more questions for Father Ruel? Let's ask Sir Pen. Since you have already done a lot of roles in your life and you've done something very different naman at this time in Thy Name, what would be your question for Father Ruel? Maraming salamat. Hindi na ako kailangan magtanong kasi nandun na sa script, nasa pelikula na. Unang-una, paniniwala sa Diyos, totoong paniniwala sa pelikula. At tiwala sa kabutihan ng mga tao. Kahit na may mga masasamang nangyayari sa paligid niya, yun pa rin ang pilit niyang hinahanap. Yun lang. Wala akong tanong. Malinaw sa pelikula. But that is very interesting point. So no questions from your end. Now, just like to support the question lang po of Miss Dolly because I also got interested. From the trailer that we watched earlier, there is a question that came from Sir Alex. And I feel like everybody here deserves to hear that one more time because it's truly one of the most interesting parts of the movie. Kasi like what Miss Aya has said earlier, she came to a point wherein he separated herself from the character, but then nadala niya pa rin yung question na yon, even if through her personal life. So, Sir Alex, will you please indulge us with that question once again? Will you be asking the same question if you are about to ask Father Ruel Gallardo in real life? Okay, yeah. Siguro I have seen the trailer kasi meron kaming reaction trailer mamaya sa after. Anyway, the line was I think if I'm not mistaken, it was if yung faith niya wavered or nawala in spite of everything that's going on. So I guess kung buhay pa si Father Ruel, I would ask him, was there any moment or any doubt or gaano kalaki na nawala yung faith niya and would he still question it after everything that siguro we went through and everyone went through? Yan siguro. Thank you for that, Sir Alex. And we're so excited for that reaction video that you guys are going to be doing once you have watched the trailer of In Thy Name. Thank you as well, Miss Dolly, for that. Now on to our next media friend. We have our friend from Anong Ganap. We have Mr. Erwin Ogawa. Thank you. Alright, congratulations sa lahat ng cast. Good movie. So, kay McCoy, during shooting ng film, meron bang eksena na naging emotional ka, naiyak, or nakarelate while doing the film?
Marami pong pagkakataon na sa mga scenes na gusto ko talaga lang umiyak. Pero ang pinakatumatak sa akin, spoiler na, pero ito talaga, mag-i-honest ako. Yung eksena namin ni Kuya Mon, kasi may eksena doon na dinuraan niya ako. Dumating ako sa point na, pagka sa akin, ang nasa isip ko, grabe yung trabaho ko. Ayun lang. Kasi, sabi ko nga, para sa aming mga aktor, trabaho pa rin naman to eh. Kumbaga, gusto namin to gawin. Dahil alam namin din, may gusto kami makuha. Sabi ko, umabot ako sa ganito. Natuturahan ako sa mukha. Sa bright side nun, lagi ko iniisip, hindi eh. Meron akong faith. At the same time, meron taong mas mananalig yung faith na hindi niya mas naiisip yung mga ganyang bagay. Hanggang yung end scene doon na, actually, di ako pinapaiyak ni Derek Romel. Dumapalala ako, tapos naiyak ako ng iyak ko, totoong as Makoy. Nagawa kong iyak, hindi ni Father Roel. Kasi di ko naman alam paano umiyak si Father Roel. Pero iyak ko na yun, parang totoong ako na yun, na sabi ko, bakit ko ginagawa to? Hanggang after nun, umiiyak sila Father Ama, sabi ko, ang sarap sa feeling pala na naisip ko na nasacrifice ko yung ganong bagay, pero yung resulta, nagapan ako na maayos ang trabaho ko. Ganun. I'm sure may kapalit lahat siya, di ba? Okay, malay mo next year, Best Actor Award, di ba? Manifesting. Okay, so last question kay Sir Alex Medina. I'm just curious na po, ilang beses na po kayo nagkasama ni Sir Pen sa movie? Father? And how does it feel po? Ilang beses na? Siguro mga... More than? Mga third time? For a movie, I think, yeah. Third time, yeah. It would seem na madaling ilagay kami in the same movie, pero hindi siya nagkakataon. It's mostly yung kapatid ko ang laging kasama ni Daddy. And how does it feel pagka ka-work si Daddy? Actually, hindi kami nagkasama. Eksena. Pero yeah, iba rin na kasama ko siya kasi nandun kami since the start yung script reading pa lang. So I can see how he really wanted, ganyan naman siya ever since eh. Like yung passion niya for films and acting is hindi matutumbasan talaga. And it's fun seeing him na speak his mind and marami siyang actually nung script reading kasi I think this movie we want I think Direct Cesar wanted it for ano mo sabihin niya na MMFF. Yun ang ano namin. Pero like si Dad was saying na sayang yung script, sayang yung story, sayang yung material, sayang everything. Maganda wag i-madaliin yung pelikula kasi meron siyang kahihinatnan eventually. So yan, and here we are. So yeah, it was a fun experience kahit hindi kami ganun na magkasama sa isang eksena. Thank you. Thank you. Good luck sa movie. Thank you, Pwede Sir. bang sumagot? Sir Ben, do you have anything to share? Sige po. Parang hindi pa rin kami magkasama ngayon. Kasi yung eksena ko, isa lang, na napakagandang eksena, napaka-importante. Hindi ko lang kung maganda ko nagawa, no? At hindi siya kasama ron. So, technically, hindi pa. Susunod na lang. Okay din actually, para hindi, ano mo yan, yung stigma ng pag Nepo baby, syempre parang, at least para nadi-differentiate, hindi nadidikit lagi sa sariling way. Okay. Thank you. Very well said. Thank you. Thank you very much, Sir Erwin, and thank you as well. It has nothing to do with nepotism. The talent justifies the casting of this very, very amazing actors that we have here on stage. Next question will be coming from our media friend and writer PH, Jojo Panaligan. Ay po, ang question ko po kay Father. Father, ano po sa buhay or works ni Father Ruel nagfulfill ng requirement para ma-consider siya for beatification, even canonization? For the information of all, last 2020,
Or yung hirap or responsibility ng pagiging tao? Masasabi ko muna na ang pagkapare ay napaka-solid. Dito, isang trabaho lang nakaraniwan ng mga trabaho natin ngayon. Kasi, na-realize ko po dito na bibigay mo yung buong pagkatao mo. May natutunan nga po ako sa movie na to, yung sasabi ng vow of obedience. Kasi po si Father Rowell dito, sa totoo lang na nagdadalawang isip siya pumunta ng Basila. Pero, pinili siya ng pinilit and then, mas nang ibabaw yung vow of obedience niya bilang misyonaryo na, hindi, Diyos ang pipiliin ko. Iniwan niya lahat, pamilya niya, kung ano may trabaho niya dito sa syudad, pumunta siyang Basilan at willing na siyang isacrifice ang sarili niya kahit alam niya delikado to. Yung na-realize ko na ang pagpapare hindi siya biro na nasasabihin ko gusto magpare, hindi. Kaya nga may sinasabi silang calling po, di ba, na gano'n. Para sa akin, kailangan mong dito siya kasi talagang masyadong mga madugo sa kamadrama yung buhay ni Father Rowell. Yung question ko, aside kay McCoy na experience yung memorable scene ng torture, di ba? Yung pagdura, yung pag-iye, di ba? Sa ibang cast din, siguro meron din kayo dahil mga masyadong madugo at ma-action yung eksena nyo dahil sa mga, siguro lalo na yung mga yung na bihag, di ba? So any memorable experience na pwede yung not giving too much para ma-spoil yung movie. Any memorable experience doing the film na hindi nyo malilimutan at magiging part ng inyong career bilang actor-actress. Anyone from the, siguro cast? Alright, let's start muna with Cassie siguro. Kasi Cassie is a child star and we know that if there is anything in the world when it comes to exercising our faith, it's something that we should exercise a childlike faith. So from the eyes of Cassie, anong naging experience mo from this film? Siyempre, nakakatakot po kasi naranasan po namin kung ano po yung naranasan ng mga nakidnap po ng mga Abu Sayyaf before. And naranasan rin po namin ang sakripisyo ni Father Rowell. And medyo masaya rin po kahit may mga difficulties, nagawa pa rin po nila ng paraan paano matuloy itong movie na to. Thank you, Cassie. And Laura, Direct Rocket is actually mentioning your name. Do you have anything to say regarding that question? What is your most notable experience when you were filming in Thy Name? Siguro, share ko yung first day namin ni Alex. Kasi yung ambush scene, which is a one long take, and it took us how many takes? Parang marami rin yan, di ba? So, yung una naming take, may araw pa, hanggang sa padilim na ng padilim. Pero kaya siya naging memorable din sa akin. And ang haba din kasi nung journey namin nun eh. Kumbaga, may jeepney, tapos gusto mo share ko na. May travel talaga. As in, papakita kung gaano kalayo ang eskwelahan mula sa mga kabahayan. So, malayo yung journey, tapos doon na nangyari bigla yung ambush na kinuha one long take. So, yun. Thank you, Ma'am Elora. Anyone from the crowd that would like to answer that question? Maybe we can ask all the cast, di ba? Baka meron sila mga experiences. Ma'am Ines. Sige po, andito po po, sorry. Gusto mo po ba talaga ako sumagot? Hindi, lang. Ako po, ang naaalala ko po na very memorable po sa akin na eksena yung, kasi I played the role of Teacher Gemma. I am one of the teachers po dito, nakasama po ni McCoy. So, very kakaiba po yung role ko dahil ako po ay teacher na buntis. Yes, 8 months po akong pregnant dito. So kaya dito po natin makikita kung paano po ako pinahirapan ng mga Abu Sayyaf. Siyempre ayoko na po ikwento yung iba. Pero meron po kaming isang eksena dito ni McCoy na siyempre medyo na-intimidate ako. Si David ang ka-eksena ko at that time.
yung umiiyak po ako, na hirap na po ako, na parang nararamdaman ko na po na lalabas na yung bata. Ayun, so yun, yung pain, yung hirap, yung galit. So, kailangan ko po talagang i-deliver yun. Syempre, bago po yung aking director, yung aming magaling na director na si Direk Cesar. Kaya sabi ko po talaga, sobrang bago po yung role sa akin. Kaya sabi ko sana po, magampanan ko po ng maayos. At sana naman po, nagawa ko naman po yun ng maayos. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Ines, for that. Now, coming from that name, I'd also like to something, sharing the same name, sound like name. Yves, you've played a very notable role in Thy Name. What is the most memorable scene for you, without spoiling it, of course, for the media friends? I'm playing the role of Sergeant Bacala. Ako po yung nag-lead sa rescue operation kay Father Ruel. And yung pinaka-memorable na eksena namin ni Makoy ay yung sumakay po kami ng helicopter. So, ang eksena po ay yung helicopter na nasa ground lang po, tapos green screen. So, sabi ko kay Direk na ba't hindi na lang natin paliparin kasi nakasakay na rin tayo. So, pinatipad po ni Direk Rocket yung helicopter. Sinabihan niya mga pilot, tapos yung mga sundalo. So, nasa area na kami. Tapos, nung nakasakay na po kami, kasi sumakay din yung mga cameraman, tsaka yung mga camera nakabuhat, tapos nilagyan po sila ng harness. Nung lilipad na po kami, sabi ko, asan yung tali namin ni Makoy? Sabi, wala na daw po, ubus na. So pinalipad po nila yung helicopter, tapos naka-slide na ganyan, tapos hawak-hawak ko po si Makoy. So pag nahulog po ako, kasama ko na rin po si Makoy mahuhulog. Very memorable. Hindi kompleto yung kwento niya. So, nakasama mo doon sa helicopter. Siyempre, umiiyak talaga kami noon. Nasa eksena na kami. Nakaganon sa akin si Yves. Nung umpisa okay pa kasi parang kino-comfort niya yung character ko. Maya-maya, pahigpit na ng pahigpit. Sabi ko, teka lang, parang wala naman yan sa script. Bakit? So, yun po. Isa yun sa mga memorable. Siya yung na-comfort. So, dapat sisihin talaga dito si Direk Rocket. So, since I think almost all of the cast was asked about in Thy Name film, Direk Rocket, I know you have the goal of making this film realistic as possible kasi it's based and it's inspired by a true story. So, what made you go for doing those kind of events, especially for the actors, to go to the extreme side, just to be able to let the viewers know yung hirap talaga and to let them feel what the characters felt or what the people, yung totoong tao, felt during those times? Hello po, magandang araw po. When we are doing this film, at very start po, ang usapan po namin ni Direk Cesar is that make it authentic. Kung ano yung totoong pakiramdam ng isang tao, yun yung dapat na maramdaman ng manonood. All throughout the film, yun yung usapan namin with the actors na if we prepare to do your character, dapat alam natin yung research ng bawat characters na meron, nagagampanan ninyo. So, nung ginagawa namin yung pelikula, alam na nila kung ano yung dapat gawin. So, I appreciate all the effort of everyone sa mga artista kasi ginawa po nila yung part nila. Yun yung best experience na parang mas madali sa trabaho ng director kung yung mga artista ay sobrang ine-embrace yung character nila. So, yun yung feeling ko na strength ng characters ng everyone dito na nakaupo ngayon. Yun. Thank you, Direk. Sir Alan, I'll just interject, no? Kasi we have here si Gold. And Gold actually played a very vital character because he played as the brother. Your experience when it comes to embodying or portraying the role as the brother of Father Ruel Gallardo. Hi guys, ako po dito si Dong, special child. Direct tama po ba? Autism spectrum disorder po ba? Spectrum autism disorder po, Direct Roman? Ayan po yung role ko dito. So, para sa akin challenging talaga kasi di ko naman po siya na-experience. Di ko pa po siya nagagawa talaga sa totoong buhay. So, kailangan ko pa po siyang i-search. Nagtanong din po kay Direk, of course, and sa iba ko po pong kakilala.
Then ayun, chinek ko, inaral ko kung paano yung mga nuances nila, paano sila gumagamit ng emotion sa mga nangyayaring bagay-bagay sa paligid nila. Then ayun po, para sa akin ang hirap nung role na yun kasi hindi ko pa siya talaga nagagampanan. Ito pa lang po ata yung first time na gawin ko siya. Sa lahat po ng nagawa ko. Ayun po. Thank you. Thank you so much, Gold. And thank you as well for taking the opportunity to play that very challenge. Follow-up question lang kay Mon. Parang nakita namin doon sa trailer yung parang kinagat ka. Di ba? Parang may kagat. Kinagat? Sa kamay, parang gano'n. Si Ken. Oo, yung unang approach ng abducting namin, kinagat ako sa kamay kasi inihila ko siya. Siyempre, sinampal ko agad. Totoo yun. Totoong nakagat ko. Actually, yung mga sampala namin dito, totoo. Dadagdag ko lang din yung kay sa sinasabi ni Mako, yung isa sa mga kinikwento niyang eksena kanina. Hindi siya dura, plema. Totoo. Talagang inipong ko yung plemang yun nung araw na yun. At ipinuga ko sorry. Pero doon ko nakita yung professionalism talaga ni McCoy. Isang one long take yun, kinuna namin. At take 1. Oo. Mahirap Wala na, hindi na namin mauulit pag tinake 2 pa yun. Take 2 ba yun? Dalawa, yes. May closer shot. At yun nga, nakita ko yung mga sampal ko din kay McCoy. Totoo yun, walang daya talaga. Nagsasacrifice siya, talagang tumatama. Definitely masakit yun. At nakita ko rin yung professionalism ni McCoy dahil the whole day, minsan hindi siya bumabangon doon kung saan siya bumagsak. During the shooting, napakarami naming pinagdaanan, bagyo, napakainit, napakahirap pumunta sa location, nasa bunto kami, nasa gubat kami, napakadulas, may mga ilang nadudulas sa mga kasama namin. Grabe ang giyera scene ng pelikulang ito. Direk, thank you so much sa paggawa ng ganitong klaseng pelikula. Sermon din sadya yun. Sinadya yung may phlegm para mas makabuluhan at mas During that time kasi, hindi ko alam kung parang inuubo na rin ako nung time na yon. Sabi ko, gamitin ko na to kasi ang ganda nito sa eksena. Yung dura kasi sa pelikula, hindi nakikita pagka manipis. Naramdaman ko parang namumuo dito. Sabi ko, at hindi ko sinabi kay Makoy. Pag take, binuga ko talaga. Actually, parang 1 hour na, ayaw pa matanggal eh. Makikita niyo sa pelikula, totoo yun. Sorry Makoy, sorry. Hindi, actually po, kung malalaman nyo lang. Kasi sa script, asing gato lang yung level 2 lang. Hindi ko na makwento yung detalye. Pero sobrang collaborative ng buong team. Hindi lang sa director, special mention was Direk Roque, Direk Cesar. Ultimo sa aming mga cast, na nabibigyan kami ng chance na kung ano gusto namin gawin. Nagkataon, bago kami gawin eksena, may naisip na rin ako na pwede namin gawin eh. Yeah. Tapos nagka-connect na kami ni Kuya Mon na, Kuya Mon, gawin kaya natin to. Yun na din pala nasa isip niya kasi syempre ano na yun eh, kumbaga pinakalurok ng paano ka ida-down ng isang tao. Kaya yung Dura, ano lang siya, isa lang siyang flavor sa mga eksena. Ang dami pa nang ginawa sa amin. Flavor? Anong flavor Isa ng lang plema? siyang part pala. Isa siyang part lang ng eksena na pwede. Hindi, ano rin yun eh, mise-en-scène din yun or representation din na yung karakter kasi ako bilang teroristang Muslim, parang dinuraan ko lang talaga siya. Parang pangyuyurak ng personality niya. So makakatulong yun sa pelikula para mas lalong makita yung ni Father Ruel, yung kanyang sabi nga ni Father, maliban dun sa mga pinagdaanan ni Father Ruel tinuturo niya pa rin sa mga kasamahan niya yung pagpapatawad at pagmamahal sa mga kaaway. Napakaganda talaga ng mensahe ng pelikulang to. Maraming Thank you po. salamat. Yeah.
Thank you as well, Sir Alan, for that. Siyempre, dapat nating pakaabangan at panoorin para makita. Move forward our next media friend for this afternoon to ask our guests, our stars, question. We have from Jayco TV, a TikTok content creator, we have Jayco Manangan. Hello everyone. First of all, congratulations to the whole cast and team. Okay, my question is, this movie seems not only revolve about Father Roel Gallardo and his faith, it also tackles yung pinaglalaban and belief of Abu Sayyaf. So my question is, for anyone who can answer or those actors na nag-portray bilang Abu Sayyaf members, after this film, ano yung mga takeaways and understanding ninyo? Kahit ba paano, nagkaroon ba kayo ng idea why this terrorist do this? Or maybe I'm not sure these kinds of scenarios are still happening around the world. Alright, so siguro let's start with Mr. J.M. Soriano. Because for everyone's information, he also played in the Marawi Siege Yes. story. So, and in this film, you played as also part of the extremists. Tama? Yes. Thank you, sir, for the question. Siguro dun sa question nyo po yung take away. Kasi po ako yung role ko ang ginanapan is si Abu Jandal. Isa po ako sa mga followers ni tagasunod ni Abu Sabaya and ni Abu Janjalani, ni Gaddafi Janjalani, ni JC and ni Kuya Mon. Yung take away po doon after the role, doon mo po marirealize kung bakit nagkakaroon ng mga extremists, yung maling doktrina po. And also doon naman sa pagkatao is yung power. Doon ko po na-realize na, kasi ako po yung one time hinawakan ko po yung mga bihag. Sabi ko sa pag-ano ko ng role, ganito pala yung pakiramdam na kapag kaya mong yurakan yung buong pagkatao nila, kaya mong pasundin, kaya mong gawin lahat sa kanila. Dahil ang daming nakasuporta sa'yo may mga hawak na armas. Hindi sila makakapalag sa'yo. So iniisip ko, yung mga rebelde, ganun din yung nararamdaman, mas matindi pa. Dahil kaya nilang gawin, yung power nasa kanila. So iniisip ko, kapag yung kasamaan talaga yung naituro sa'yo, at yun yung isinabuhay mo, talagang yun yung mamamayani sa pagkatao mo. So yun sir, yun yung take away ko na pag maling doktrina yung naibigay sa isang tao, sa doon nga sa mga extremists and also sa mga kapatid nating Muslim and not also sa kapatid nating Muslim, yun yung mamamayani. Yun sir. Thank you. Thank you, JM. Let's move forward naman to one of the lead casts. We have Mr. JC De Vera who played the role of Gaddafi Janjalani. What was your takeaway regarding that, with regard to playing the role? Takeaway. While doing this film, na-realize ko na lahat tayo may kanya-kanyang pinaniniwalaan. May very strong faith tayo and strong beliefs, lalo na sa pagdating sa religion. Yung mga Abu Sayyaf, meron silang sariling pinaniniwalaan, meron silang sariling Panginoon. Ang mga Katoliko, ganun din. It's just that meron tayong nag-iisang Diyos na pinaniniwalaan, regardless kung Catholic man to o Muslim. While doing this film, isa lang talaga up to now, yung curious ako na malaman and tinatanong ko up to now na ano ba talaga yung pinag-aawayan nila? Saan nagmumula yung away nila? Bakit sila nagko-contradict sa isa't isa? Is it because of the government ba? Meron bang mga business on the side ba? Bakit meron ba silang bakit hindi sila nagkakaunawaan? Like ano yung common ground para magbati yung dalawang relihiyon na yon? Bakit si Gaddafi Janjalani during that time was very mad sa mga Katoliko? Ano yung ginawa ng mga Katoliko para magalit si Gaddafi? This movie is not one-sided na sinasabi lang na si Father Roel kasi pinarusahan ng mga kapatid nating Muslim. Pero ikinukwento rin kasi dito kung bakit nagagalit yung mga Muslim sa mga Katoliko. And we really don't know kung ano yung internal problem, pero sinubukan namin i-discuss dito sa film na to kung ano ba talaga yung pinagmumulan nung war, 'di ba?
Pero hindi talaga natin malaman yung very deep na reason kung bakit tayo umabot sa ganito. So, takeaway, alam mo, lahat tayo may iisang Diyos at very strong yung mga pinaniniwalaan natin. And ako naniniwala ako na dapat lang natin respetuhin ng isa't isa, regardless kung ano man yung religion natin. Thank you for that, Sir JC. Kuya Mon, do you have anything to share? Well, idagdag ko lang kasi every time gumaganap ako ng kontrabida, hindi ko siya nakikita as kontrabida. At dito bilang si Abu Sabaya, nakita ko yung ipinaglalaban ng character namin. Kasi imagine, nasa Mindanao, nasa Basilan, lugar ng mga Muslim, may isang pare na pupunta doon para mangaral at sabihan yung mga kababayan ng mga taga ron ng ganitong aral, taliwas sa aral ng mga kapatid na Muslim. So doon pa lang may conflict na. Imagine, panahon pa nila Lapu-Lapu at Magellan, pinagtatalunan na yung religion. Parang nauna ang mga Muslim sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila, dala-dala ang Kristyanismo. Nagtatalo na sila. At hanggang ngayon, ito pa rin ang pinagtatalunan ng mga taga Mindanao at mga taga Luzon. So doon pa lang, idagdag mo pa yung, yung lugar, bukod sa paniniwala, yung lugar nila yung Mindanao eh. Di ba? May isang Katoliko o Kristiyano na pupunta doon, na dayo. So syempre, may conflict talaga doon. At papakita namin sa pelikulang to. I'd like to, as the director of the film, I'd like to clarify this, no? Walang hidwaan ang Muslim at mga Kristiyano sa Mindanao. We all have to understand that this is a true-to-life story. The Abu Sayyaf kidnapping hostages. The Abu Sayyaf is a terrorist group. They are all wanted, extremists, and the Muslims condemn the actions of the terrorist Abu Sayyaf. The terrorist bandits were condemned by the religious Muslim groups. Also with the armed forces of the Philippines and the government of the Republic of the Philippines. So, it's not a war between the Muslims and the Christians in Mindanao. It's the war of the government against the terrorists. So, I'd like to clarify that, kasi baka mamaya may mga directions na pinagsabong na naman ang Muslim at Kristiyano. This is a true-to-life story, and this is the war of the AFP against the terrorists in Basilan. It just so happened na nandun si Father Ruel Gallardo at sa kanya nangyari yung sitwasyon. So, up to now, the government has initiated programs para maging peaceful ang Mindanao that led to the surrenders of the Abu Sayyaf in Mindanao. The situation now is different from before. We have peace right now. What we are portraying is the faith of Father Ruel, an inspirational story that could strengthen the faith of the faithfuls. Thank you very much for that, Direk. And my second question for Mr. Ben Medina and Ms. Ines Veneracion, Mr. Jerome Ponce. Can you share your personal experiences na sa tingin ninyo, nasubok ang faith ninyo, and how did you cope with that challenges? Sir Ben, would you like to go first? Pinanganak ako, protestante, pero nung nakita ko, nag-aaway-away mismo yung aking tatay na lay minister at yung mga pastor at yung iba pang elders tungkol sa interpretation sa Bible. Kumalas ako in my mind, pero sumasama pa rin ako. Anyway, ang paniniwala ko ay sa isang creator na hindi natin talaga kilala pa. Hindi natin naintindihan. Sa dami na nangyayari sa mundo, lalo ngayon, talagang hindi ka maniniwala na ito pa ang Diyos na sinasabi ng baka makasagasa ako rito ng okay, yung mainstream na
pagtuturo ng mga relihiyon. Kasi magtataka ka, bakit pinapabayaan itong ganitong gulo? Bakit itong mababait pinapabayaan maapi, mamatay, abusuhin, i-rape, kung ano-anong ginagawa sa kanila? Bakit itong mga salbahe na alam nating mga corrupt, nandiyan pa rin? Yun, marami tayong tanong. O kaya, kung bait mo, tapos mangyayari sa pamilya mo, yung mangyayari, halos hindi mo malampasan, financially, emotionally, psychological. So, magtataka ka, bakit ganun? Kaya ako, hindi ko kilala pa ang Diyos. Naniniwala may Diyos. Ngayon, ang mga relihiyon ay iba-ibang interpretasyon ng mga grupo. Either, aminin na natin, karamihan dyan, para sa grupo. Merong mga gustong tumulong sa mga kapwa nila, sa mga masa, para mapalapit sa Diyos. Pero ang karamihan po, alam natin, nangyayari ngayon dito lang sa atin, hindi lang sa atin, sa buong mundo, para sa grupo pa rin. Kumbaga, lalalim tayo masyado, baka makasagasa ako. Ang sa akin, yung nangyari sa akin, naoperahan ako, hindi na ako makalakad, baldado ako. Talagang, pinasa Diyos ko na, yung konsepto ko ng Diyos, no? Na nalampasan ko naman. Pero bago yon, noong 2020, parang nagkaroon ako ng problema sa puso na hindi ako pa-doktor dahil sarado ang heart center, nire-renovate ang mga clinics dahil sa COVID-19 daw. So, hindi ako nakapag-konsulta. Tapos, gabi na yon, hirap na hirap ako, masakit ang ulo ko, tapos masikip ang dibdib ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, nahihilo ako, konting kilos ko lang, nahihilo ako, hindi ako makalakad ng mga ilang hakbang lang. So, nung gabing yun, sabi ko, pag ako buhay bukas, patagalin mo ang buhay ko. Doon ako nasubukan, yun talagang, siguro kasama na rin yung takbo ng utak mo. Pag naniwala ka, talagang mas maganda ang magiging kalalabasan, kagaya ng nangyari kay Father Gallardo. Sa kanya yata pinangalan tong hall, no? Gallardo Hall. Anyway, yon. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa isang hindi nakikitang kapangyarihan, susunod ang utak mo. Papaubayan mo sa kanya lahat eh. Bahala ka na. Kasi wala na akong magawa bilang tao. Bahala ka na. So, nung nasubukan yun. At ito po, isususog ko lang. Yung may mga punto de vista na sinabi si Mon na paningin ng ibang grupo. Grupo-grupo po yan. At tama rin yung sinabi ni Direk. Totoo rin po yan dahil mas mas eksperyensyado siya kaysa sa atin. Nakita niya kung ano talaga labanan doon. Ang hindi lang po niya binanggit, ito po ay hindi lang dito sa Pilipinas. Ito po ay may kinalaman pa, direct, sa ibang bansa, may mga tulong-tulong. At sa nakikita natin ngayon, magkakadugtong po lahat yan. Sa nangyayari sa Amerika, sa ginagawa ng China, lahat po yan konektado. Itong nangyari kay Father Gallardo at sa mga kapatid nating Muslim, maliit na kwento ng mga karaniwang mamamayan na nabubuhay sa isang mundong binuo ng mga malalaking tao sa buong mundo. Thank you for Yung that. po ang The Matrix. Okay, ito na ako mag-e-end. The Matrix. Thank you, Sir Pano. We had a new idea of what this film is all about from your perspective. Now, I'd like to hear naman po the point from Sir Jerome Ponce, since you also played a role here that is naman from the side of the government. So, medyo lumalim din ako dito sa sagot ni Kuya Pen eh. Pero madami ako natutunan. Mababaw pa yun. Mababaw pa yun. Anyway, what's the question po ulit? O do you mind, okay lang po ba paulit para Yes, kumbaga, can you share your personal experiences na sa tingin nyo, nasubok ang faith ninyo, and how did you cope with that challenges? Okay, personal. I guess, first time yata may nagtanong sa akin ng very personal, usually about relationships and past and all. Ito, isi-share ko lang sa inyo. Galing po ako sa San Beda College, Catholic School. Dati po akong sumasama lagi sa pare.
kasama po ako lagi sa kumbento nila, makakalibre lang po ako ng lunch. Kasi libre po sila lagi sa canteen. Honestly, tinuturo po nila lagi sa amin yung religion. Yun yung namin yung pangalan ng Catholic religion subject. Sa totoo lang po, lagi po akong pasaway, makulit, naantok. Pag nasa simbahan po, nagigising na lang ako pag kakain na ng ostya. Natutunan ko po yung faith in a way na sabi nga daw nila, ultimo science faith pa rin ang habol. Yun pa rin ang bagsak. Pero hindi po kasi sa faith ako nagtetest Nakilala ko po yung Diyos dahil gusto ko ng kausap. Tinuro po siya sa akin ng mga tao nasa paligid ko para hindi ka maniwala sa faith. Kung hindi, kausapin mo lang siya. May makakausap ka. Kasi sa huli naman, hindi na lang sarili mong kausap mo, pati ang Diyos. So, yun po. Never ko pang na-test ang faith. Mga ilang beses na rin ako nabangga, total wreck. Pero hindi ko kinwestiyon Sabi ko, baka destined to para sa akin. Kinausap ko na lang siya. Thank you. May bukas pa ako. Mga ganon. Yun po. Thank you for that, Sir Jerome. Okay, so we've done our questions from our friend, Jaco Mananga. Now, let's move forward. Do we have any more questions? Alright, so we have our last media friend to ask our cast. Selling point ng pelikula mo. The selling point of this movie is about the faith that we have to have in our lives, especially today. With all the challenges, these trials we encountered in the past, pandemic, now we seem to be chaotic. The challenge here is paano natin ma-inspire ang lahat ng mga Pilipino sa gitna ng krisis na nararamdaman natin ngayon. Na minsan, marami na ang nagsasabi na kaya pa ba natin ito? This movie is about giving hope to those who are hopeless. Meron pa bang pag-asa para sa ating bayan, para sa ating komunidad, para sa ating bawat isa na makarecover sa mga kasalanan natin sa mundo? I'm so challenged by this movie because imagine shooting this movie in the forest with all the trenches and the military encounters with the Abu Sayyaf. Ang daming mga artistang kailangan, ang daming mga cast na kailangan. And with this, kailangan namin ipakita na dito sa pelikulang ito, meron pa palang ganito na pwedeng gastusan para lang sa pag-inspire sa mga Pilipino na ibalik ang kanilang paniniwala. I'm honest na gusto rin natin kumita ang pelikula, but this is about one's mission to inspire the Filipino people through faith. Sa ginawa ni Father Gallardo, kailangan siya maging santo, isang santo na maari nating ipagmamalaki natin dahil siya ay Pilipino, na siya ay nagbigay ng kanyang buhay para mabuhay ang iba. Sino pa ba sa atin ang natitirang hindi maramot? Mga Pilipinong naging selfish, mga Pilipinong hindi na tumitingin para sa kanilang kapwa. So, in my own little way, ang pelikulang ito ay isang very powerful movie para himukin ang lahat, para hikayatin ang lahat. Bumalik tayo sa Panginoon dahil in Thy name, sa ngalan ng Panginoon, tayo maging buong muli para maging mabuting tao at makamit natin ang ating gusto sa buhay. Yung last question ko, after the nationwide screening, ano yung plano for the film? Do you plan to enter international film festival? Ano po yung plano? Yan po ay isang dream ng bawat direktor at producer. And I am so glad that in partnership with the Armed Forces of the Philippines, the CBCP, and the Claretian Missionary, last week,
Nag-view po ng film natin ang Director General ng Claretian Missionary na siya ang head sa buong Claretian, sa buong mundo. At naiyak siya and he told Great Star Media Productions that ipapalabas ito sa Vatican, sa harap ng Pope, para mapanood ng ibang mga Katoliko ng buong mundo, no? And I am so happy with the support coming in dahil hindi kaya natin to. Gusto ko lahat tayo dahil tayo mga anak ng Diyos at mayroon tayong matouch ng mga kaluluwa na ma-convert natin through this film. So, papalabas ito sa buong Pilipinas, sa mga churches, sa mga schools, at sa ibang mga platforms para lahat ng ating mga mensahe ay marinig at madama na si Father Ruel Gallardo, soon to become a Filipino saint, ang mag-i-inspire para sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga Pilipino na kailangan patuloy lang ang ating pag-asa at faith para sa Panginoon. Thank you. Thank you very much for that. And that ends our question and answer for... Totoo pong maraming masasama. Yes po. Grabe, para sila mo naman masasama dito. Yan, please tawag po, yan, nationwide po. Napakagandang pelikula at napakagagaling ng mga aktor. To answer the it is a historical account na hindi ko siya natutunan noon sa textbook. Nabasa ko to noon, grade school pa ako noon sa HECASI, pero nadaanan lang, statistics lang siya. Dito sa pelikula, ang pinakamahalaga ay humanized yung mga tao dito. Nabubuhay pa rin yung iba, may pamilya, years, 25 years after. And ang tanong dyan, what's next? Given the power that we all have, may you be in the government, you are in media, we are as artists, what can we do to make this country a better place? At this day and age of social media, sobrang polarized, black and white, red, pink, whatever. But at the end of the day, kapag humanized tayo, taot sa taot. And kung malakas ba ang faith ninyo na may dumating naman na mga pagsubok sa buhay, itong faith ba na to ay nagamit ba ninyo? So yun lang, something to reflect on. So maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta ngayon. Thank you, Sir JC. Silbi itong movie na to na maging beacon natin na magbuklod ulit. So sana kahit anong religion is manood po, whether Muslim, Catholic, or any ano pa po. Kasi ang essence po na to is yung faith. Kagaya po nung sinabi ng lahat is, may isa tayong tinitingala, yung ating Holy Creator. So kung ano man yung pagkilala natin sa Kanya, kung ano man yung tawag natin sa Kanya, sana magsilbing beacon itong movie na to. Panoorin po natin dahil talagang magigising at iinit uli yung paniniwala natin. Ayun po, March 5 po, panoorin natin. Salamat po. March 5 in cinemas nationwide. Marami po tayong mapupulot po dito ng lesson. At hindi lang po ang lesson ang ma-knowledge po natin dito, kundi kung paano kilalanin si Father Ruel Gallardo at paano rin po magsisilbing gaano kalakas ang faith ng isang tao at sa Panginoon. Chris, would you like to invite? Character dito is part po ng Armed Forces of the Philippines, Sergeant Villanueva. At ako po ay humingi rin po ng suporta po sa inyo na sabay-sabay po natin suportahan po itong In Thy Name. Direk Cesar, maraming salamat po and congratulations po sa ating lahat. Sa ngalan po ng kanyang pangalan. Sana po supportahan po natin lahat po. Thank you, Chris. Please watch In Thy Name, March 5, Cinemas Nationwide. Magkita-kita po tayong lahat. Marami po kayo mapupulot na rin dito. See you guys! Ay palataya. So, abangan niyo po ang aming pelikula, March 5, sa Cinehan Nationwide. Sir Alex, please to invite everybody to... Yes, above all yung pasalamatan ko na si Direk and syempre sa crew, kila Direk Romel, kila Jai, everyone. Napakalupit na experience and sa March 5, sana supportahan po natin yung pelikula para magkaroon pa ng sunod na pelikula
para meron kaming marami pang projects with Direk Cesar. Di pero, yung message talaga nun actually din, because of the movie, I'd like to share lang na, I guess, yung sinasabi natin yung sa faith, is yung, we all have, let's make being heroic aspirational for every person. Kasi napakagulo na, like we have the social media and everything else. Like, bumalik tayo sa core na, I think that's what the movie is teaching is, you have that, I guess, that God in you, that, that faith in you, na to do the right thing always, even in the face of adversity, even big adversity, kaya mong gawin yung tama. Yeah. Thank you, March 5. Thank you. Sir Mon? Maraming salamat sa pagpapalaganap na gagawin ninyo para sa pelikula namin. Gusto kong pasalamatan si Direk Cesar Soriano, Direk Romel Ruiz, at ang Great Czar Media Production. At gusto ko rin i-acknowledge ang aming writer, Sir Abet Raz, isa po sa nagsulat ng aming pelikula. At bukod po sa March 5 na showing in cinemas nationwide, magkakaroon kami ng mga special screenings sa Zamboanga, sa Cebu, sa Davao, sa Subic, sa Pampanga, at napakarami pa. Kaya, Ba't memorize mo? Parang syempre, wala pa kaming alam. ay attend ako dyan eh. Syempre. Producer ka ba? May Europe pa, direct, di ba? In US. Thank you po sa inyo lahat. In cinemas, March 5. Press, social media. Thank you so much. Sana may mga naibigay kaming information para sa inyo mapalaganap itong palabas na binibigyan namin ng halaga at pinaghirapan. And hopefully ito, pag nabasa at napanood ng mga kapwa Pilipino natin at buong mundo, sila naman ang may take away besides sa amin. Yun po. Thank you. Thank you very much, Jerome. And before for the showing of In Thy Name. Thank you. In collaboration with the Viva Films, nagpapasalamat ako sa taga Viva for helping us. We'll have our, sabi nga ni Mon, we'll have our premiere in Zamboanga at KCC Mall. May mga press con din tayo doon on March 1, then March 2 in Cebu, SM. And on March 3, we'll be in Olongapo, SM. March 4, we'll have our SM North EDSA, SM showing. And of course, ang mall show ng ating mga actors para sa lahat ng mga sinihan dito sa Metro Manila. Nagpapasalamat ako kay Mr. Nader Nadawami. Isa rin sa gumanap sa pelikula na siyang nagturo kina Mon at JC sa Salitang Muslim. Nandun. Thank you Nader sa tausog language na tinuro mo sa amin. Thank you. Kaya meron kaming consultant sa accent ng mga Muslims dahil si Nader ay bihasa sa Salitang Muslim. And of course, ako'y nagpapasalamat sa ating mga taga-press, mga vloggers. Kaysa niyo po ako sa lahat ng pagpapalaganap ng sainthood ni Father Roel. Sana tulungan niyo ako, tulungan niyo kami na mabigyan natin ng magandang publicity at promotion pelikulang ito dahil ginawa ko ito. Gawa po ni Rex Cesar Soriano, Romel Ruiz, and sa lahat na dito, Mon Confiado, JC De Vera. Dami kasi, sorry, JC De Vera, Jerome Ponce, Aya, Ives, nandito po lahat. Binigay talaga namin best ng lahat ng best namin dito. Sana mapanood nyo, In Thy Name. Malapit na rin po ang Holy Week. Sobrang the best na movie na to para sa pag inilay-nilay nyo sa bahay nyo, sana mapanood nyo. O kaya sa mga mall sa sinya. I love you. At magpapatuloy po ang Great Czar Media Production sa pagproduce ng apat na pelikulang true to life stories na makatotohanan at inspirational para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga pakipaglaban ng Pilipinas sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, sa mga terorista, at ang laban para sa ating kalikasan. So thank you very much.